Anong binigay ng UE dyan? Ba't napunta si James Yap sa UE? Bakit dito muli sa Lasal? Nagulat din kami. Kahit kami nagtanong kami agad. Ano ba? Opportunity. Tanong ko Edi tinanong namin, pare, binigyan ka ba ng kotse? Tinanong ko, James, ano pinahiram sa'yo? Pinahiram lang naman kung makikita mo yung coaching pinahiram ni boss, malangit na sa Corolla na Toyota Corolla na kahit hugasan mo, pangit pa rin. Tapos pag umaandar sa gabi, may maririnig kang, meow. May pusa sa loob. Sa loob ng makina. What are the best days? Glory days. These are the best days. Glory days. Halina't makinig sa mga kwento, sa mga kwento ng ating mga idolo. Tara na, kwentuhan na tayo dito. Cause you know we gon' talk about basketball. So would y'all listen up and hear the message, y'all? And if you step back, take the shot that falls, best believe that glory days will recall the past and the present, and their presence is clear. We live some memories, glory days is here. Glory days. Glory days. We live some memories, glory days is here. What are the best days? Glory days. These are the best days. Glory days. They swung the ball around to find Andrew Cruz deep at the corner for the three-point shot. Here's James Yap to answer back, and he does. Tidy now to James Yap. Yap squeezes in. James Yap in the UAAP. Siyempre, may kumbaga may simula yan, may beginning, origin story, chapter 1. So, gaano ba kalaking alamat as a high school player si James Yap sa inyo? Nung unang kita ko, just 6'2". In that time, 5'10 lang. Paano ko babantayan to? Di, kaya mo yan. One time, sobrang dikit ng depensa ko, ginanon ako ni James ng bola sa mukha. Gumanon ako, tapos tumira siya ng 3 points, sabay. Ginanon? Ginanon ako. Ginanon ka? Meron ka sa akin mamaya. Sabi ko kay James, ganun. Tama ba siya, Jordan ng Iloilo? Jordan ng Iloilo. Yun talaga yung tawag sa kanya, Jordan ng Iloilo. Jordan ng Iloilo yun. Kung sa Cebu, si Dimape, may James Yap sa Iloilo. Even ako, nung nakalaban ko sa Iloilo, starstruck ako kasi laki, malakas tumalon. Ako, personal experience, Adidas Streetball 3x3 sa Baguio. High school yan. Oo, champion kami sa NCR, tapos may kalaban kami galing Bacolod. So, preparation namin lang, nagpuyat kami before the night. Kala namin, kayang-kaya namin. So, first-hand experience, James Yap. Sabi, sino ba itong kumakalawit at lumilipad na hindi namin ma-stop na, ayan, all the way to the UAAP. Ganon, yung moves niya na talagang unstoppable talaga, ibang klase. Ganun talaga, hirap bantayan kasi yung laro ni James nung time namin nung high school, 1 to 5. So, yun yung alamat. Pag sinabi mong player na galing Iloilo, for me, number 1 is James Yap. Kami naman ni James, kalaban namin si Joseph sa PBL Juniors. So, nagbuo kami ng team, Absolute Distilled Water. May James Yap daw na papasok. Kilala mo na yung James Yap Hindi ko siya kilala. May sinabi lang nila, dumadakdak daw na point guard. Point guard ako. Sabi ko, patay. Wala tayong pwesto rito. Sa Absolute. So, nung dumating si James Yap, may kasama pa siyang isa, probinsyano. Kulang na lang yung bayong. Kita mo, itim-itim ni James, yung buhok. Yung ganun. Parang probinsyano to so naglaro kami, nag-champion kami sa Absolute. Okay, so nag-UE na ako noon. UE na ako that time. So si James nga raw pupunta raw ng Lasal. Pero niyayaya ko siya, pare, let's go to UE. UE, andito ako at papasok na yung Tanduay Group. Si Bongtan, may suporta na. Hindi ko alam, nagulat ako, biglang nag-UE siya. So dun masaya ako dahil ka-teammate kami na magaling-galing, di ba? Hindi ka ba nangihinayang na Buti na nga lang. Tama. Pare kung hindi, nasa na tayo ngayon? Yung pwesto, di ba? Di ba yung pwesto, di Yeah, ba? pero James Yap, kapwestuhan mo yun. James Yap, si Rene Ritualo, di ba? Ang hirap, di ba? Kaya, pero yun, first time ko nakalaban yung kayo, Paul, sa Absolute, di ba? Narinig ko rin James Yap. So, yun talaga. Balita ko rin talaga, Lasal talaga yun, di ba? Kaya, buti na lang. Actually, kaya rin ako napunta ng Lasal. Kasi, syempre, si James, nauna yan nauna sa akin, di ba? So, last year na ni Rendre na lang. So, syempre, wala nang shooting guard. Tapos si Magnum, yan yung mga kasabay ko sila Larry. Nag-Ateneo lahat. Kasi sila yung magagaling nung high school, Larry, tsaka si Magnum sa 2 guard. Sa nauna. So, yun, kaya napunta ako ng Lasal. Kasi, so, pasalamat ka pala dito kay Paul. buti na lang, pare. Okay, let's help viewers understand how it was to face James, how it was to prepare for James. Yung level niya sa 2 guard,
Ahead talaga pare, sa nakikita ko nung time na yun. Kahit si Renren, di ba ang galing na. Pero skills pare, talent, magaling si Renren, pero si James is a different level din. Different breed. Kasi laki ni James, di ba? Height niya, build niya, di ba yun naman yung question lagi pag akit ka ng PBA. Di ba kung mayari ako, 5'11", si Ronald mga 6 flat, maliit eh. Di ba ito si James, ito inaantay. Actually, you're right. Inaantay ito. Pero si James talaga, kumbaga, kung nagsaboy ng galing yung Panginoon, si James, swimming pool yata ang ginanon eh. Hindi, kamay niya. Laki. Pero alam nyo guys, ito kamay ko siguro kamay ni James Shop gaganyan pa sa akin. Tingnan mo gano'ng laki kalaki talaga. kamay. Ang laki ng Laki kamay. talaga. Yeah. Wala, namamangha kami. Ako yung, halimbawa, pag umatake siya sa paint, na kumalawit siya, na paakyat pa lang siya, tapos pababa na yung defender na hindi mo alam paano nyo ginagawa eh. Maglalakad sa ere. Hindi talaga mablock eh. Parang defying gravity yung ano niya, yung pagkalawit niya ng bola. Grabe yung advantage ng malaking kamay talaga na parang andali i-shoot. Pinabasa ko na yung utak ni Joseph eh. Kailangan pa natin Sabi ni improve. ako din naman, ginagawa ko yun The ninja. Ako rin ginagawa ko rin yun Ninja Kalawan, moves. ano. Hindi, Kaya kay kailangan James, pa improve. effortless eh. Oo, kami. Effort kami bantay, pero parang wala eh. So siya parang, yun nga, athleticism, ang laki ng kamay, tapos skillful. Saba effort, galaw talaga niya pare, ano, finesse talaga. Swabe ang mga kilos ni James dati, yun ang pagkaalala ko. Off with a Final Four appearance. James Yap flying in the air. Here's that shot. James Yap to beat the clock. Hits it. Siguro para mas ma-visualize no, ng ating fans, no? Ano ba yung mga moves ni, baka kasi naisip nila yung moves sa PBA. Pero nung UE James Yap, ano yung mga moves niya? Pa-demo naman, bro. Si James, laro, pare iba talaga laro niya. Hirap naman tayo ni James Dami kasi niyang malaki. moves talaga. Marunong pumoste. May poste, may Poste, kahit sa elbow, kahit ano. Jump nga lang, di ba? mid-range, Oh, jump shot. Pag di ka umagat, drive eh. Oo. Pag gumanon ka, biglang di-jump shot. Totoo, para sa kanya effortless eh. Parang nakikita ko nung college sa kanya, parang wala siyang sayang na galaw eh. Diba yung galaw niya pang PBA na eh, 1-2 dribble. Di ba dati mga college, ang daming dito ka, punta ka doon. Si James, dyan lang yan, pupunta siya sa area niya, itira siya ganyan, step back, isang ano lang, di ba? Oo, yung bang pagkuha niya, di ba? Sabi kuha niya, isang pump, Jab jab niya. lang yan. Siya nagpauso nun yung jab na yan, pare, gagayahin na lakas nun. UAP player rin. Ako, ginagaya rin namin yun sa practice eh. Kuha, jab, sabay jump shot, swak. Saan ka makakita nun, di ba? Pang pro na yung Tapos galaw. natin dapat pinag-aaralan sa viewing yun, si James step back laro. Parang ako, nung time na yun, itong step back, nung hirap naglaro na to. Sabi ko para sa akin, medyo bad shot ang dating niya para sa akin ng time. Pero nasushoot niya. Shoot eh. So eventually, kailangan mo bantayan. Yeah. Diba? Kasi ang hirap niya na. Yung step back May na 3 naalala ko, points Larry, na ano. sorry yung may step back siyang Final Four natin. Pag step back na ganun, si Bugia pati si Wesley, Sumabay. sabay dalawang nawala. Nalaglag. Sabay 3 points siya. Sayang, wala pang wala pang Twitter tsaka Instagram nun eh. Wild James na. Kung viral yun. Hindi ko alam bakit ako ina-assign bumantay kay James. Eh, parang masama ka sa highlight niya. Parang kailangan umasa ka sa mga teammate mo para tulungan ka. I mean, the man with a million moves. Anong sastapin mo? Anong aabangan mo? Okay, tapos ikaw naman, Joseph, na gaano katagal bago mo sinindak si James Yap? Wala ako nasinda kay James. Ikaw na sindak kay James? Ang laki kasi, di ba, nauna sa akin si James. Kaya pumasok 2000. 2000. Ako 2001, rookie year ko. I wasn't playing that much pa noong 2001. So if ever nakalaro ko sila, like, sobrang mabilis lang, minutes lang, di ba? Makakabantayan ko yan. Hindi, ako kabantayan mo eh. Ikaw ba? Hindi ko Gusto ko binabantayan si nun James eh. Parang wala ka sa scouting namin. Parang naalala ko si James. Ang kabantayan ni James sila Castro. Hindi, pero kasi noong 2001 naalala ko. Pero nung 2002 na mas nakakabantayan ko siya. Kaya na, talagang may ano kami kung kalaban UE pare. Siya na talaga. Ito talaga. Stop James, stop. Wala naman kaming 2 guard na ganun kalaki. Walang kaya bumatay sa kanya 1-on-1. 6'2", kami ni Macmac. Si Macmac 6, ako 5'11". Wala talaga. Sino pa ibang kabantayan? Wala na eh, nung time na yun, diba? Pag si Willie Wilson nilagay mo ron, masyado mabagal naman si Willie. So, hirap din, diba? Kaya kami, game plan namin, double talaga kami kay James. Double, ha? Oh, pa-shootin na namin si Ronald Tubid. Parang gano'n ang ano namin. araw. Hindi, loko lang. Nung araw. Hindi, pero may ano kaya kami. Parang ito talaga, hindi mo naman kailangan ma-stop. Basta maintain mo lang siya.
maintain mo siya ng less than 15 points, less than 10 points, okay na rin, di ba? Kaya, yun, wala naman kaya bantayan talaga yan eh. Sa amin, may insurance kami na may Enrico kami sa ilalim. May Rich Alvarez din kami na pwede siyang bantayan sa fourth quarter. Pinaka-athletic, pinakamabilis. Siguro ako, tendency na lang kung ano yung pinaka-weak niya. Basta sa kanan, naalala ko, papuntahin sa kanan para maiwasan yung step back na yun. Yun lang talaga. Pero cannot really stop him. Meron kami scouting report lagi per player eh. For example, kay Paul, ano yung strength ni Paul, ano yung strength ni... Ganun yung mga pumarin eh. Bibigyan ka niya, pag-aaralan mo. Yan, tama ka pare. Naalala ko rin, si James, papuntahin mo sa right. Pag sa right, mas konti ang gano'n niya. Pero sa kaliwa niya, yan nga yung step back niya. Mas malakas siya going to the left eh. Pagkaalala ko pare, mas marami siyang galaw. So, yun nga, force him to the right, na-shade mo lang siya. Huwag mo lang siya pabalikin talaga sa left. Yun lang, kahit sino ibantay namin, kasi wala kami panapat sa kanya one-on-one eh. Malaki si James eh. Si Macmac, siya na yung pinakamalaking wing namin. Kami na ni Macmac, saka si Rendre. Sa amin tatlo, si Macmac, malamang ako, si Rendre, hindi naman di-depensa yan. Di ba? Kasi syempre, sa save namin parang yan. mukhang ikaw lang yung yung may... Oo, siya lang maasahan talaga sa depensa. Si Macmac ang primary defender namin. Ng di ba? Pero hindi rin naman niya kaya, di ba? So, tutulong talaga, may help talaga. Yung malimit na namin si James talaga. Sana malasin. Oo, ganun talaga. Ang kasi kay James, kahit malasin siya, pagdating sa dulo, gagawa pa rin. score talaga eh. Oo, kasi yun nga, sabi ni Larry and Joseph, nakafocus sa kanyang defense and yet he's averaging 20 points to 22 points per game. And remember, he's averaging 20 plus. This is not a big guy na poste-poste, di ba? Parang, di ba, easy. Tsaka to average 20 points during our era, pare, ang hirap. Ang hirap nun. Pare, ang hirap. Okay, explain mo to our viewer. Gaano kahirap mag-average ito nung panahon na yun? Kasi I remember nung last year ko, 05, ako nag-top score, average ko lang 14 o 15 points. Number 1 na ako nun. Talagang dumakita 22 points, 20 points in college. Ang hirap niyan, 40 minutes pare, tapos ikaw lang ang babantayan. Na na everyone alam na ikaw yung gagawa. Diba? Ang daming babantay sa'yo. Kahit anong iba to mong depensa sa kanya na para ma-disrupt yung laro niya or parang physical mo banggain mo, parang pareho pa rin yung demeanor niya. Tapos parang may solusyon siya sa lahat ng iba to mo sa kanya. Ganun siya. Hindi mo makikita sa kanya na pag nanalo, okay siya. Pag natalo, okay din siya. So, hindi mo malalaman eh. Hindi mo scout? Oo, hindi mo ma-scout eh. Yung ganun yung ugali ni James eh. So, makikita mo na siguro, pag talo, extra work na lang siya. Pero hindi mo makikita yung, ano ba yan? Ano nangyari? Ganyan. Well, hindi siya mabasa. Di ba? Hindi siya mabasa ng kahit kakampi niya o kalaban. Hindi siya mabasa kung anong lalaroin niya. Pero diba? pag sa practice, seryoso na yun. Pag natalo kami, pare, seryoso na yun. Kabantayan ko sa practice eh. Was James a leader? Si James, hindi. Tahimik lang. Oh, never nga sumigaw yan sa atin eh, no? Si Paul lang sumisigaw eh. Tahimik lang siya. Halika, guys. Tayo, Hindi siya ganun eh. Keep me the ball! Walang gano'n, wala siya ganun. Hindi, mabait kasi si James talaga. Alam mo, James as a probinsyano and James up to now na ugali, yan na yan. Same. Ang nag-iba lang yung pananamit. 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 Hindi natin tutumbasan ng pananamit si Baka may James. kapatid dyan, baka may mga sobrang Ay, yan. hindi, seryoso. Bakit may laban ba si James dito? Hindi, ginagaya ko si James. Hindi, iba talaga. Kakapanalo ng Masters. Ugali same. Tsaka isang reason daw, bakit ayaw raw ni James, sabi ko na kwentuhan ko, ba't di ka naglasal? Paul, na-culture shock raw siya. Culture shock. Bakit siya na-culture shock? Siguro makita niya magagandang tao na. Hindi na yung dati niyang kinagisnan nung high school siya, di ba? Nasa probinsya siya. Na-culture shock daw siya. Sa UE daw, bagay daw siya. Bagay siya sa UE. Tsaka nandun tayo. Kami, ganun na Ronald. Mga kami. Gastambide boys, di ba? Ito na. Ito na yung big three talaga. Yan na yan. Pag sinabi mo UE, James Yap, Paul Artadi, Ronald Tubid. Pare, ito UE. After nung 2000, syempre may mga summer games na yan eh, di ba? Kaya na kami ako, si Ronald, si James. Kumbaga yung connection namin tatlo, nag-click na. Tapos lumalabas na talaga yung James Shop. Hindi na siya yung setup shooter. Ngayon may mga pullback na siya, may mga 1-2 dribbles na siya. Yung laro niya pang PBA na nga, yung second year pa lang niya, pwede na siya sa PBA nun eh. So nakita namin na may potential ng UE na mag-champion na Kaya or hindi na ako mag-final four pinapasahan na. ni Paul eh. Sabi ko, sige, ako na lang re-rebound, ako din depensa. Yung ba talaga yun? Kasi talaga giveaway ako nung time na yun. Kasi nung nalaman ko talaga si James pupunta sa amin, alam ko na yung role ko. Hindi. Maniniwala ba tayo? Di ba? Tubid eh. Pinapasahan mo kasi hindi ma-shoot. Dito ka na lang, mas sigurado. Dito to. Doon ang point guard, di pare, kapapasahan niya pag Paul Artadi, galing eh. Nung college kami, shooter yan. Pagka binantayan na siya, si James yung papasahan, ako re-rebound. Din talaga yung tandem namin tatlo.
So, hindi ka na nagpanggap na parang, hindi, lalaban ako for playing time to. Hindi, Wala. magaling talaga. Giveaway ako. So, alam mo yung role talaga sa akin as a basketball player, yung role ko lang. Kasi defender lang talaga ako eh. Kasi nga sila yung parang Batman and Robin nun, di ba? Tapos yun nga, yung backdoor play nila, gaganon lang si Paul, gaganon na, ayan na. Ano ba yung connection yun ni James? Bakit kayo magka-vibes? Kami ni James, sorry, parang destiny. Biro mo, nag-high school teammate kami. High school sa Absolute, di ba? Nag-college teammate kami sa UE. Nag-PBL teammate kami. Well-coach. Nag-PBA kami. Ngayon, counselor, teammate. So talaga ano kayo, no? Magkasama talaga. Sinusundan Kayo niya yata ako pare. eh. Sinusundan niya yung aking yapak eh. Di ba? Yung destiny ba? Di ba? Kung nasaan ako. Hindi si Paul kasi talaga sila. Kumbaga, Team kung up saan si kami, Paul, team up talaga. Tag team sila Team sa talaga. partner rin dalawa. May mga times sila na hindi ko alam kung saan Pero sila. nagalit ka ba sa amin noon? Yung, meron ka bang tampo or na parati kong pinapasahan si James lang? Hindi, meron ba noon sa Wala inyo? pare, kasi Wala. ako, Very good. I alam love ko you. na eh. I love you, pare. Aaminin ko, Oo. hindi, nung UAAP days ko, hindi naman ako, hanggang ngayon naman, hindi naman ako magaling eh. Ay, grabe naman. Hindi pare, Hindi, so, wala Pero ka na. narinig natin yun si Ronald Tubin. pare, walang cookingan. Pare, basketball term, walang cookingan. Hindi, walang cookingan. Oh, wala lokohan. Pag nalaman ko si James Yap na mapuntang UAAP, masaya ako pare. So sabi ko, yes, bigay niyo lang kay James. May mangyayari. Ganon? Hindi kayong parang, ano ka, Hindi, kami excited kami, James Yap eh, Junior PBL. I think MVP siya that time. MVP siya, Oh, di ba? MVP siya. Sabi ko, bigay niyo lang kay James tapos. James, yap. Kaya kasi ganun yung pupwesto eh. wala siyang, for me, wala siyang adjustment. Kami ang nag-adjust, bigyan namin siyang bola. wow, ganon Screens. Oh, galing kasi talaga, sobrang galing. Ikaw, bigay kay James. Ikaw, bigay kay James. Yung buong team ba, ganon? O may mga teammate kaya na, bakit mo pinapasahan tong, James Yap? Hindi, kasi nung yung team namin, lahat parang may mga role kami. Ako, defender, rebound, pagka libre, spot up, ganun. Pero si James talaga may set kang play. So, bantay sila. Pagka bantay sarado si James, si Paul papasa naman sa amin. Kaya sila umiping, may score din, sila Booker. Iba-iba kaming role, pero yung number one scorer namin, yung star player namin si James talaga. As early as when he arrived, you already knew as a team, star player natin Yeah, to, bro. that's our star. Will not be denied in this play. I don't care. Forehands, bring them up. 5 seconds to shoot. James cranks it up. What a For James, nakita niya yan. When was that switch na, yan na, natutunan na niya, ready na to? Remember 2001 When yun was eh. that? Yung second year na ni James, tinalo namin ng Lasal. Tuwan-tuwa kami para kami nag-champion. Sa Ateneo yun, sa Tinambak, Ateneo, Loyola Gym, tinambakan namin sila mga 20 plus points. So kami parang, wow, ito na yung UE. Ito na, medyo nakikilala na dahil tinatalo na namin Lasal eh. Hindi, kasi kami nung nakita namin may talent na sila eh. Dumating na nga sa James siya, di ba maganda na yung formation ng team niyo, di ba? Parang kami, hindi na natin pwede sila i-take for granted. For me personally, UE yung kinatatakutan ko kasi lahat sila shooter. Meron pa silang JR Estrada na kaya stretch si Enrico sa labas eh. Hirap kami dun. Ang bibilis nila. Nag-aalangan ako na kalaban sila. Sobrang swerte lang nakalusot kami sa Final Four. Mas yung UE talaga yung worry ko for me before. Kasi yun yung battle cry namin, parang yun ang sinisigaw namin bago mag-umpisa ang laro eh. O Ateneo, pakita niyo yung batang rekto tayo. Pakita natin yung rekto tayo. Di ba? Kaya medyo kami, upbeat kami na medyo may siko rito, may, alam mo yun, may kanti dyan, di ba? Ganun eh. Parang kontrapelo niyo Bakit? sila. Ano? Batang rekto? Ba yung traso nila sa Ano inyo? tingin nyo sa Yun Atenista? nga, ang tingin namin talaga sa atin eh, parang syempre, wow, mga atinista to. Di ba? Kami, parang ganun, di ba? Kami, UE lang kami. So, UE lang kami. Kailangan namin paramdam. Pero Yung lalaki recto, na di Enrico, ba? ah. Parang- As James, nabuo yung confidence niya as a UAP star, doon din naging legit na title contender na ang UE. Tama? 2002 yun, nakikita ko sa mga previews, number 1 daw kami, number 2 daw kami, kasi puro champion kami. Oo, nag-champion Puro champion kayo. kami sa lahat ng Sa preseason. pre-season. Minor leagues, Oo. mga Siguro preseason. sa 5 pre-season, isa lang hindi champion namin, bro. So nung 2001, after 2001, kami na yung parang tinitingnan nila magna number 1 or number 2. So yung hype na kay James na talaga. Ito na, 2002 na. Pero na-provide naman namin yung hype. Kasi nag-number 2 kami sa UAP. Okay, yeah, I admit, ewan ko kay Ronald, I admit na kung wala si James Yap sa UE, hanggang ngayon hindi pa kami nag-Final Four. Yung batch namin hirap na hirap kami. So, malaking piece talaga yung isang James Yap na mapunta sa UE. Dinala niya kami. Kami ni Ronald, totoo yun. How happy and proud were you nung nag-MVP si James? Very proud, siyempre. UE Warrior nag-MVP. Kahit na nag-Final Four lang kami, yung kakalungkutan namin nawala dahil nag-MVP naman si James Yap.
malaking bagay sa community, lalong-lalo na sa community ng UE. Tsaka shinare niya sa atin. Oo. Yun ni James. Yung award niya. Oo. Yung award niya. Di daw niya makukuha kung di kami kasama. Oo. Okay, guys, bigyan nyo lang kami ng yung bang superstar moment ni James yung nasa UE siya. Yung bang parang, itong James Yap na to, layo ng pupuntahan talaga. May ganun? Sa akin, yung nabuhat niya yung UE, from the bottom, di ba pumasok kayo, sabi niyo, pare galing kay di ba? Yung mga ibang mga recruit, parang naging na-consider na nilang UE nung dumating si James Yap, di ba? Naangat na niya from the bottom, nag-Final Four na kayo, tapos yung 2002, di ba? Parang top 2 sila. Just the fact na, isipin mo, si James Yap talaga nandiyan kayo, di ba? Pero siya yung, parang yung team na UE siya talaga, di ba? Siya yung mukha. Oo, siya yung face ng UE, Okay lang diba? okay lang sa'yo sabihin nyo na he was the face of that program. Yeah? Okay lang yun? yeah. Hindi, Wala kayong parang... sabi mo nga, Paul, di ba, tubig nyo dati, lang, dumating siya, naging absolute Oo, bigla, naging di ba? absolute yung tubig namin. Di ba? Siguro yung mga school mismo, alam rin natin, painumin natin na absolute to. May Yung pupuntahan quarters lang mga- namin Nag-improve Yung quarters namin, nung dumating siya, parang hotel na. Oo, dati nasa, Pagkain natin. ano lang kami. Yung pagkain natin. Pagkain namin, buffet na. Mga ganun. Yung dumating yung Bongtan Group, Tanduay Group. Nike ni-sponsoran, UE Nike nag-sponsor sa Hindi amin. na yun, no? Oh, Ateneo and yata kaming dalawa lang ni-sponsoran. Nakita na nila. Hindi mangyayari yun kung wala yung James. Oo, siguro, yun yung piece Para siya yung Kumbaga, malaking talaga, oo. kumbaga, Palakas pa isa natin. talaga, may isang superstar na dumating talaga na And undeniable, how huge was James for the UE program? Ako, sinabi niyo na parang yun, nabago yung tubig niyo, nabago yung recovery meal niyo, ganyan. But parang really looking back, paano niya nabago yung kapalaran, di ba? The fortunes of the UE basketball program. Well, every time mag-huddle kami sa UE, especially with Coach Boise, kumbaga, itong school nagbibigay ng libreng tuition fee sa atin. So, ibabalik natin sa school. So, pag gumanda yung laro ng UAAP team na UE Red Warriors, mas yung enrollee sa UE, Dadami. Biglang dumami nung dumating si James, dumami. Hindi, totoo yun, Nal. Alam mo, meron akong na-meet ng babae. Ano na ako, PBA na ako na nakasalubong ko lang. Sabi, Idol, alam nyo, nag-enroll kami sa UE dahil sa inyo ni James Yap. Biruin mo, sarap pakiramdam mo. Nag-enroll kayo para sa amin, para makita mo kami, para makita ko kayo sa school, sabi. Diba, yun yung nagagawa ng isang James Yap. Larry and Joseph, ano ang naging impact ni James Yap to your, parang kumbaga, your stint in the UAAP? Na yung parang nakasabay nyo siya, nakalaban nyo siya, and you were there. Ako personally, since ang weakness ko talaga defense before, talagang pinapagalitan ako ni Coach Joe dati na talagang hindi mo mag-gets kung paano. And for me to get the chance to guard James na gusto ko malaman kung kaya ko bang kahit paano ma-stop ng konti ito. And that would prepare me for the pros siguro na, uy, dati parang tinatago ka sa zone. Ikaw si Magnum tsaka si Rainier kasi alam yun, kayo, mabagal pa nyo. So, ngayon na, ina-assign ka na kay James, kahit paano, parang, may tiwala yung coaching staff sa'yo na, kaya mo pala i-slow down na ganyan. So, preparation siguro for the pros din yun na, okay, pinapatapat ka kay James, ibig sabihin, kahit paano, may tiwala yung coaching staff sa'yo na, kaya mong tapatan. Kahit slow down konti. Ano talaga yun, parang binase din namin yung capacity namin kung paano kami akit sa PBA. Kasi alam namin ito, sure in na to sa PBA. Diba? Parang, tignan natin kung ano yung level talaga, kung kaya namin makipagsabayad dito, diba? Kung kaya namin makipagsabayad, means we have a shot din sa PBA, diba? Parang yun ang basis ko Naalala ko dati si Renren, si James, saka si Cyrus. Tatlo sila yung nilo-look up to ko Kasi ahead sa atin yung tatlo, diba, pare? Kaya, Tayo lang batch lang tayo yun ang parang kaya pag tinitignan ko, parang, pero kaya ko sabihin na na-idolize ko yung tatlong yan. Parang kinakopy ko yung game sa kanila. Na, well, di ko naman kaya kopyahin, pero parang may certain style na kaya ko sana mag-aya sa kanila. So, yun, doon ko na talaga parang kung kaya ko mag-amakit ng PBA. Kaya malaking impact sa akin yung si James na nakalaban ko siya. Doon na measure yung talent ko kung talaga how far I can go. So we've been talking about how great James Yap, kahit UE pa lang we're not even talking about James Yap PBA. But yung UE pa lang, yun na, kita-kita na. Nag-MVP, best player on your team, one of the hardest people to guard. And so ako, medyo curious ako. Where does James rank dun sa mga nakalaban nyo? Definitely top 2 siguro. Sila ni Mike.
probably. Mike Cortez. Yeah. So, yeah, sino pa ba? Sino pa ba yung ganun kaangat yung skill at ano? At yun nga, sabi nga nila, yung ngayon ko nalaman, yung impact nila sa school. Na grabe may yung nag-enroll. influence, nag-enroll. Na may lumapit kay Paul Oo. at sinabi, enroll. Ako, sa 2 guard lang kasi si Mike sa point guard. To be honest, 3 lang naman pagpapili ako Renren, Cyrus, or James. Hindi, pero kalaban kakampi mo si Renren eh. Si James, ako pipiliin ko si James. Kasi sa 2 guard, siya pinaka-skillful, siya pinaka-malaki, complete package. Kahit kakampi ko si Renren, di ba? Kung papapiliin silang dalawa, syempre mas, kung career ni Renren, syempre nananalo yung Lasal. Pero kung talent-wise lang, I'll pick James Yap. Sa 2 guard during our time, para sa akin, James Yap talaga. Okay, kayo naman dalawa papahirapan ko. Siyempre, itong UE program, Diyos ko, di ba? Napaka-rich in history, di ba? Yung mga alumni na yun, Diyos ko, di ba? Senator Robert Jaworski, meron kang Polly, Alan Kaidig, di ba? And list goes on and on. No? Saan ang rank mo ni James dyan? Actually, si James, sa UE, sa top 5 siya yung pinaka-famous sa UE. Mukha sa UE. Siguro number si James 2 kasi Jaworski pa rin. Jaworski number 1. Jaworski pa rin. Same? Same, yeah. Jaworski talaga. Living legend na yan eh. Pero sumunod, James siya. Very proud kami na kabatch namin ng pangalawa sa mga Tapos pinakamagaling pangatlo sa doon, UE. Paul Artabi na. Hindi, wala tahan na. Pang-apat, Ronald Tubid. Well, this was, I think this was a great way to, para bang reintroduce, give the fans an idea na parang, kasi baka inisip na, man of a million move, man with a million moves. Diba, James Yap, PBA, ganyan. Pero yung sa UE, grabe yung James Yap noon. And I think this was a great way to really give them a look at the UAP career, or the UAP stint of James Yap. So, maraming salamat. Thank you, guys. Ronald Tubid, Larry Fonacier, Joseph Yo, and Paul Ardadi, guys. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome to Manila. Daming mga tila, daming tumutulak, daming nangihila. Welcome to Manila, daming mga kila. Walang tinitira pagkat lahat ay tinitira. Grabe tumingin, nalagkit, di mo lang masabi kung galit. Kasadyang aning kasi gamit, hawak-hawak patalim, hanap-hanap kapalit. Kung ibibigay ang buhay, yung pitaka na bitbit. Ikikinalabit pagkaapak mo sa dilim. Matang yung laman ay gusto lang naman palabasin.